Isang pinagpalang umaga po sa ating mga kapatid. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ng buhay na Diyos. Hallelujah! Welcome po natin ang ating mga kapatid sa kahayagan. Nandito na ba ang ating mga kapatid sa kahayagan? Pumalakpak nga yung mga taga-kahayagan. Amen. Ang mga kapatid natin sa pambuhan. Hello, nandito na ba kayo? Yung mga taga-Lauang, hello! At sa lahat ng ngayon pa lang nakadalo, welcome po sa gawain ng Panginoon. Amen. Batiin po muna natin ang ating mga kaptabi na Merry Christmas and Happy 23rd Anniversary. Come on, kamayan po natin ang ating mga katabi. Tayo po tayong lahat. Merry Christmas and Happy 23rd Anniversary, LOTN Lauang. Happy anniversary! Amen. Tayo na po tayo, mag-uumpisa na tayo. Ang sabi ng awit chapter 33 verse 2 hanggang 4, ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan, tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang makitag. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Amen! Isang malakas na sigaw! Hallelujah! Welcome po natin ang presensya ng Diyos sa lugar na ito. Patuloy natin palakpakan ang Diyos na buhay na may sigaw! Yes, God, patuloy ka namin itinataas sa lugar na ito. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Itinataas namin ang iyong makapangyarihang pangalan, O Diyos, sa lugar na ito. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Karapat dapat kang sambahin at pag-alayan ng buhay. Oh, hallelujah! Come on, sambahin natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Yes, God. We worship you, Lord. We worship you, God. Hallelujah! Hallelujah! You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. We worship you in this place, oh Lord. We magnify your name in this place. You are worthy to be praised, oh God. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Panginoon. Isang malaking thank you, Lord God, sa buong isang taon na iningatan mo kami. Sinamahan, pinagpala mo ang aming mga buhay, Lord God. Salamat sa proteksyon. Salamat sa kalusugan ng aming mga kapatid. Salamat dahil nagdaan ang isang buong taon na kami ay safe and sound. Thank you, Lord, sa iyong walang hanggang kabutihan at biyaya sa aming mga buhay. Salamat sa iyong masaganang habag na patuloy na ipinaparanas. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Ngunit patuloy mo kaming inaabot, Panginoon. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa iyong kabutihan. Kaya naman, Panginoon, patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Hindi kami umaabot sa iyong pamantayan, Panginoon. Kapos ang aming kakayahan upang sundin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Kaya naman, humihingi kami ng kapatawaran, Lord God. Thank you, Lord.
Salamat, Panginoon, dahil sinabi mo sa iyong mga salita, if we confess our sins, you are faithful to forgive us. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad. Salamat sa paglimot mo sa aming mga pagkakamali. At hayaan mo, Diyos, sa umagang ito, maranasan namin ang iyong kapangyarihan, Lord God, sa lugar na ito. Wala kaming ibang ipinunta sa lugar na ito, kundi ang presensya mo, Panginoon. Ikaw ang higit namin kailangan sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi ang mga material na bagay, Lord God. Ikaw, higit sa ano pa man, Panginoon. Kaya naman, Lord God, iparanas mo ang iyong kapangyarihan sa bawat isa. Hayaan mo mamaya, uuwi ang bawat isa taglay, ang tagumpay, Panginoon. Ano man ang kanilang kalagayan, sila man ay may suliranin, sila man ay may karamdaman. Ngayon palang inaangkin namin ang tagumpay, Lord God. Salamat, Lord. Ngayon palang nagpapasalamat kami ng Diyos sa iyong gawain. Sa lahat ng papunta pa lang sa lugar na ito, dalangin po namin ang pag-iingat sa bawat ito. Samahan mo nga po sila at dalhin sa lugar na ito ng matagumpay. Kaya naman, Panginoon, sa'yo namin binabalik ang pinakamataas na papuri, parangal, pagluwalhati, pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! 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 Hallelujah! Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon! Amen! Hallelujah! Consider it a celebration. We are here to celebrate, to give everything to the Lord. Amen! Hallelujah!
pawisan pa tayo. Isa pang palakpak dyan para sa buhay na Diyos. Hallelujah! Ang sabi po ng awit 92, ang magpasalamat sa Diyos ay mabuting bagay. Amen. Pakinggan po natin si Sister Nancy sa kanyang testimony. Isang mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Happy 23rd anniversary sa ato na tanan. Ang una ko po na ginpapasalamat sa Lord sa bugos nga tuig kay sa kanya pag-iingat sa amo sa pamilya, especially wala man ginatong sa amo nga kay dati every year nila may akong na-hospital sa nakako pamilya sa ako side karananay sa ako sa umangpon sa nakabugtuan. Pero parang natap-tap ito siya nga permanente nala may ako na-hospital kada December sa nakpamilya. Sa iyo itong sinakin pasalamat sa Ginoo sa kanya pagbabala sa amo pamilya. Di ka na sa iyo pangaging ang pinaka-highlight sa nagpasalamat kay dili ko gini-expect nga aga na ako nanay. So sobrang ginilipayi nga hikuluan na ako nanay nga umattend. First time niya maka-experience umattend sa anniversary sa LOTN. Yung papasalamat ko sa Lord ang kanyang pag-iingat sa pamilya sa pagbiyahe di kadit. Di kanan, sa iyo ko pangaling papasalamat sa Panginoon. Kay sini nga year, diri pa man end ini nga year diri pa man end Sunday sa year. Yung papasalamat ko sa Panginoon kay sini nga tuig, igulpi and blessing na kanya ginhatag sa pamilya. Especially sa na mag-asawa. Kay may baby, arabot na baby. Ipapasalamat ko sa Panginoon sa kanya pag-iingat sa ako, nga kanya, although 2022, ito na ang pinaka-saddest point sa nakinabuhi sa nakuha anak. As in, halos gabi-gabi ako ito nagtitinangis, pero ipapasalamat ko sa Panginoon kay may purpose nga tanan nga bagay. After ko laging kasal, pero sa kabulan na nagburod ang dayon mo, naniniwala nga, tigang ito sa Lord nga pagpapala. Sa kanyang pinakataas nga papuri. Amen. Purihin ng Diyos. Tunay nga po na ang ating Diyos ay mabuti. Meron siyang perfect time sa lahat ng bagay sa ating buhay. Amen. God causes all things to work together for good. Lagi po nating tatandaan yan. So, sa ngayon, para sa children's tawagin po natin si Regina para sa isa pang testimony. Maupay nga daw sa ating tanan ano. So, maupay malat sa aton 23rd anniversary para sa Lord. So, anak ko po papasalamat sa Lord kay para po sa akong pamilya. Kay na ako kasi bugtos ito yan pala nga bulan na ano siya na hospital kay burod na ipalindas siya. So karamihan di ba sa ipapalindas pero may nasisasarian, nakukuhaan. So sino nga gabi bago sa nakbugto sa nga bibi ko no, pag dinuguan panganak ko rin agad idediretso na ko sa Katarman. Siyempre di ko naruruyan nga idediretso sa Katarman kay pag idediretso sa Katarman, pag magdinuguan pa, so sisarian talaga. Kumbaga, maliban sa akuan, kumbaga wala ko karubata nga sugad si Tunde. Pag uli ko sa gabi, naglabang ko na di kan, timak maglaba, alas 11 na. Katapos mag-alas 12 na bago ako makaturog na. Di baga ko, dak mo na makaturog, magpipray mo na sa Lord. Di kan, habang nagnanalangin sa Lord, bigla ko nalalatugin sa di Lord nga, sinapupunan pa lang, iningatan na kita. Di kan, sa nalala ko ito nga, word sa Lord, pinanghawakan ko talaga ito, sin buong puso nga baga ko, Lord,
Di ba ang bagaw mo, sinapupunan pa lang, iningatan na kita. Kaya, grabe na akong kapayapaan nga naramdaman si Ton, nga gipaalala sa aksan Holy Spirit and Word sa Lord. Kaya napakalaga talaga nga, pero may nagbabasa Bible. Kaya, pag dili ka nagbabasa Bible, nagaman ang ipapaalala sa iyo sa Holy Spirit, sa salita sa Diyos, kung dili ka nagbabasa Bible. So, grabe na akong pang hawak, ginanghawakan ko talaga sa Lord, ito nga, kaya ginsugad na sinapupunan palang iningatan na kita. Kaya doon pala si Don, baka Lord, alam ko, gin-answered mo na akong prayer. Kasi gipainom doon sa Holy Spirit nga, itong nga word po. Di kan, kinagahan, praise God sa Lord, imbis nga tikat to sa katarman, gipauli na sila sa kabatuan. Kaya, grabe talaga pagpapasalamat sa Lord kay sa sayo ng pamilya kasi, kapag sabihan sa'yo nga mananampalataya, buong pamilya, naliligtas ito. Di na pwede nga, ikaw laan maligtas. Buong pamilya ito, iingatan sa Lord. Kaya, mauna ito nga, bago ito mangyari, gisuhan ko ito nakbugto, kay siyempre, grabe yan ang kaya ginagyan sa nakbugto, kay, kumbaga, nga kanya lang asawa, di rin na suporta kanya, kay baga ko, accident man nga, nahipalindas ka, pero diri man aksidente nga nak nga gimburog mo itong nga imo anak. Kay baga ko balang araw magsiserve itong sa Lord itong nga imo bata nga didinara mo. Kaya grabe kasi ang kanya pagkakuwang baga ang kanya problema. Syempre bilang isang ate, aadak pero may nasuporta sa ako bugto. Kaya grabe ang kabutihan sa Lord sa bugos na pamilya ko. Kaya ito lang, thank you. Amen. Glory to God. Kaya nga po, napakahalaga na manatili tayong naglilingkod sa Diyos. Kasi tayo magiging tagapamagitan sa ating mga kapatid na hindi pa kumikilala sa Diyos. Glory to God. Sa ngayon, tawagin po natin si Pastor Edgar ng Pagbuhan for exhortation of healing. Praise the Lord. Isa po magandang umaga po sa ating pong lahat. At salamat sa Panginoon sa paglalakbay po ng kanyang ministry. At tayo po ngayon ay 23rd anniversary po ng Lauan. Alam po natin marami pong mga pinagdadaanan na iba't iba pong mga challenges. But dahil po ang Diyos ang nagtayo at nagtatag ng kanyang ministry, sabi nga ay wala po siyang pinagsimulan na hindi niya po tatapusin. Itatawid niya po ang lahat para po ma-fulfill ang kanyang pangdakilang plano. Kaya ngayon, nandito po tayo para mag-celebrate sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, at siya po ating pinasasalamatan sa kanya pong magandang loob sa bawat isa po sa atin. Atin niya po ang bawat isa, magsitayo para po sa maikling panalangin at kabasa po ng salita ng ating Panginoon. Aming Ama, purihin ang iyong pangalan, kami po'y patuloy na nagpapasalamat po sa iyo kung paano mo po na sinasamahan ang iyong gawain dito po sa Lauan. Aming Diyos, ang kamay mo po ay laging nariyan upang o Diyos ay pangunahan po ang iyong ministry. At sa oras na ito, paunawa mo po sa amin ang aming mapapakinggan patungkol po sa pagbibigay at dali mo po ang aming buhay sa pagsunod sa iyo pong kalooban, sa iyo pong salita, sapagkat ito po ang dakilang Lord, aming pong responsibility bilang mga anak mo at mga lingkod mo na gawin at lakaran ang iyo pong salita. Salamat ng maraming aming Ama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin. Palapakan po natin ating Panginoon at natin po kami tayo para po sa pagbasa po ng salita ng ating Diyos. Dito po sa 1 Chronicle, chapter 29, verse 14,
ay nais ko pong basahin po sa inyo at dito natin kukunin ang ating pong pag-uusapan patungkol po sa giving. Ito po ay pinahayag ni David. Sinabi rito, ngunit sino ako at ang bayang ito kung puso kaming nagkakaloob, sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Verse 15, tulad ng aming mga ninuno, kami nga'y mga dayuhan, excuse me, at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig na ito ay parang anino at pasamantala lamang. O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanang ito na aming ibinigay para ipagpagawa ng inyong tahanan ay sa inyo rin nagmula. Pagpalain po ang pagbabasa po ng salita ng ating Panginoon. Muli po, isa pong papuri sa ating pong Diyos. Pagyan po natin siya ng papuri. Hallelujah. Lapan po natin. Pwede na po tayong magsiupo. At kung ngayon lang po mayroon po ngayon lang po nakadalo sa ganito pong pagtitipon na gawain po ng ating Panginoon, baka hindi niyo po naiintindihan pagpatungkol po sa giving. At magkaroon po tayo ng maling kaisipan na ang gawain ng Diyos ay naging pera-pera na lang. Hindi po ganun mga kapatid ko. Alam niyo po kung gaano kahalaga na ang Diyos po natin ay sambahin po siya. Dahil naman po talaga ang pinakalayo ng buhay. Bakit po tayo may hininga? Isa po ang pinakadahilan, hindi lang para tayo kumain, para po mag-aral, mag-asawa, at magkaroon ng pamilya. Ang isa pong pinakalayunin kung bakit po tayo binigyan ng buhay ng Diyos para po siya isambahin. And then, alam po natin kung gaano kahalaga po ang kanyang salita na ating mapapakinggan. Mamaya po gagamitin po ng Diyos ang kanyang lingkod para po ang salita po niya ay iparating po sa atin. Sabi po ng Biblia, sabi po ng 1 Corinthians, ang salita ng Diyos po ito edify, i-build up po tayo nito, at i-stir up po tayo nito. Ibig sabihin po, pukawin po tayo nito, hindi po yung pangatlo po ito, comfort po tayo. Kaya ganun po kahalaga ang pagsamba sa Diyos at ang kanya pong pakikinig ng kanyang salita, at isa po rin sa mahalaga po ay ang pagbibigay. Okay? Bakit mahalaga pong pagbibigay? Para po ma-fulfill ang misyon or ang kaganapan ng ministry ng Panginoon, nangangailangan po ng financial. Alam niyo po ba, ang Panginoong Hesus ay ano pong gagamitin po niya para sa needs po nila, si Joseph at si Mary at ang ating Panginoon, kung wala pong financial. Dahil alam po natin na siya po ay gusto pong patayin ni Herodes, kaya ang ginawa po nila ay galing po sa Diyos, sa panaginip mula po sa Panginoon, para po maka-escape po si Joseph at si Mary, kasama po si Jesus, sila po'y pumunta ng Egypt. Ano pong gagamitin po nilang financial doon sa Egypt, dahil wala naman silang kamag-anak? Magre-rent po sila ng kanila pong matitirhan. Kaya, hindi naman po pwede kung wala kang financial. hindi ka nila papayagan. Kaya alam niyo po kung saan, kung anong ginamit ng Panginoon at ni Joseph at ni Mary sa kanila pong ginamit po sa Egypt, at wala pong sinabi kung ilang buwan, kung ilang taon po sila doon. Na sinasabi lang ng Biblia nung namatay po si Herodes, sinabi ng Diyos, bumalik na kayo sa Jerusalem, sa Nazareth. Saan po nanggaling yung financial na kanila pong ginamit po sa Egypt? Galing po yun sa tatlong Magi. Kung naalala po ninyo ang tatlong Magi, ang isa po sa hinandog po nila doon ay ginto. At nung makita po nilang bata, nagpatira pa po sila sa sanggol, yung po yung ating Panginoon, at sila po ay naghandog. At ang isang inihandog po doon ay ang ginto. Hindi po yung ditoy. Hindi po maliit ang inihandog po doon, kundi yung po ay marami. Kaya yung po ang ginamit po nila para po doon sa pagpunta po nila ng Egypt.
At yung ministry ng ating Panginoon, may purpose ang lahat na yon. Kaya sinabi ko po kanina po sa inyo kung gaano kahalaga po ang pagbibigay. Alam niyo po, pag walang pagbibigay, hindi po ma-fulfill ang layunin ng ministry po ng ating Panginoon. Okay? Para po ma-fulfill ang mission ng church, ay ito po yung nangangailangan po ng financial. First, giving open the windows of heaven. Ang pagbibigay pala ay nagbubukas ng pintuan po ng langit. Yan po sinabi po ng Malakay. Basahin po natin ang Malakay, chapter 3, verse 10. Para po maunawin po natin, ano po una? Giving, open the windows of heaven. Ito po ay magbubukas kapag kayo po ay magbigay, tayo nagbibigay, ito po ay nagbubukas ng pintuan, no? Ng kalangitan. Sabi rito sa Malakay chapter 3, verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay nito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sabi niya, subukan niyo itong gawin kung hindi ko bubuksan. Pero kung wala kang gagawin sa pagbigay, paano niya bubuksan? Ito po'y salita niya, hindi ko po salita. Sabi niya, dali niyo ng buong buo ang inyong ikapo, ang 10 bahagi doon sa templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko sa bubuksan. Kaya po ang pagbibigay, giving, ay open the windows of heaven. First po yun. Pangalawa, giving touch the heart of God. Ang pagbibigay, hindi lamang po magbubukas ng pintuan ng kalangitan. Pakinggan niyo po ng mainam. Hindi lang siya magbubukas ng pintuan, kundi po ang giving po touch the heart of God. Yung puso po ng Diyos ay natatouch mo. Ibig sabihin, nagigiliw po siya, natutuwa po siya. Dahil po itong tuwa po sa kay Cornelio, hindi siya manahimik, hindi siya matahimik. Sinugo po ng Diyos ang kanyang anghel. At sinabi niya po doon kay Cornelio, lugod na lugod ang Diyos sa iyo. Pinakinggan niya ang iyong salita. At lugod na lugod siya sa ginagawa mong pagbibigay doon sa mahihirap. Okay? Dahil po itong si Cornelio, isa po siyang Romano, but ang mga Hudyo po na kanyang nasasakupan, siya po ay nagbibigay ng tulong kaya nagtas ang heart ng Diyos, hindi mapalagay ang Diyos. Alam niyo po ba, nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay? Alam niya kung ano ginagawa po natin? Alam niya kung nagbibigay po tayo? Kaya nakitang-kita ng Diyos dahil walang nalilihim sa Diyos, dahil hantad ang lahat sa Diyos. Kaya kitang-kita niya, tuwang-tuwa po siya. Ano niya sabi niya rito? Acts chapter 10 verse 4b. Sumagot ang anghel na siya ng Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong sa mga dukha. Dalawa po ang Diyos po ay napasaya po siya, nagiliw po ang puso niya, natouch po ang puso niya nung si Cornelio po ay nagbibigay. Ang issue po rito mga kapatid ko, alam niyo po ba, ay salvation. Ang pagbibigay po natin, ito po ay para po sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Okay? Na kung saan ay marami pong kaluluwa pong maliligtas. Sa pagbibigay nyo, maraming kaluluwa ang maliligtas. Paano hindi matutuwa ang Diyos? Kapalagay nyo, magiging malungkot ba ang Diyos kapag maraming maligtas? Diba? Tuwang-tuwa ang Diyos kapag maraming maligtas. Ano po sabi po ng Biblia? Isang kaluluwa lang ang nagbabalik loob. Isang kaluluwa lang ang dinala po sa paanan ng Diyos at naligtas po siya. Ang buong kalangitan ay nagpupuri. Ang mga anghel po doon ay nagpapalakpakan, praise the Lord, mula sa kadiliman. At naligtas ang taong ito. Itong taong ito ay mapupunta sa impyerno, mapapahamak siya. But siya po'y naligtas dahil po may mga tao pong nagbigay sa kanyang gawain at sila po'y nagdala sa paanan ng Diyos. Okay? Kaya ang Diyos po ay tuwang-tuwa.
Pangatlo po ay giving to expand the kingdom of God. Una, giving, ano po yun? Open the windows of heaven. Pangalawa, touch the heart of God. Pangatlo po ito expanding, to expand the kingdom of God. Ito po'y pagpapalawak po ng kaharian po ng Diyos, ang pagbibigay. Okay? Maging bahagi po tayo sa agenda. Maging bahagi po tayo sa agenda ng Diyos. Kasi agenda niya ito, God's principle. Alam niyo po ba, iniiko ko lang, sinasabi ng Biblia, kami po ditong nakatayo, hindi kami mukhang pera. Okay? Hindi para po kayo ay tingnan ng pera, kundi yan po ay galing sa Biblia. Kami lamang ay natasan po ng Diyos para po ito'y paliwanag po sa inyo at ipabot sa bawat isa po sa atin, tayo mga anak po ng Diyos, para tayo po'y maging kaisa sa agenda ng Diyos upang maraming maligtas. Ano pong sinabi ng Timothy? Nais ng Diyos maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Paano po natin may papalaganap ang katotohanan? Wala pong pinansyal. Nais ng Diyos maligtas ang lahat ng tao, malaman ang katotohanan. Ibig sabihin, mag-propagate po ang gospel. Ang salita ng Diyos ay mapaihayag. Okay? Ngayon, alam po natin, alam ko po, mag-a-agree po kayo dito. Pira ang nagpapakilos halos sa maraming bagay. Naniniwala kayo? Amen. Nakikinig ba kayo? Hindi nyo ba alam na ang pira ay halos nagpapakilos ng lahat ng bagay? Baba kayo dun sa tindahan. Bibili kayo dun ng candy. Itong venue na ito, hindi ko po alam kung magkano, ha? Lahat po yun, binabayaran po natin. Lahat po yan. Ibig sabihin, halos lahat ng bagay, ang pira ang nagpapakilos. Paano po makakarating ang gospel sa ibang bansa kung wala pong financial? Dahil hindi po libre ang aeroplano, hindi libre po ang barko, hindi libre po ang bus. Para po makapag-misyon ang mga missionary, para akutin po tayo ng kanyang salita. Okay? Pagpatuloy po natin. At alam niyo po ba, kapag ang isang ministry po ay may sapat na fund o financial, malaki pong may tutulong po nito. Kung ang LOTN ay pinagpala, makakatulong po tayo sa mga nasasalanta. Ito pong nasalanta ng bagyo. Ano pong bagyo po yun? 3 pong sunod-sunod. Ang ibang ministry po, mga kapatid ko sa Panginoon, sila po ay nakapag-support. Bakit? Kasi excess po ang kanyang financial. Mayroon po sila. Kaya po si Christine, maraming 3 bagyo po na yun na malalakas at nagdala po ng baha. Alam po natin ang nangyari. At may mga ministry po na sila po ay nakatulong. At alam niyo po, mayroong isang ministry, monthly po, 15 million. Ang kailangan po nila. Bakit 15 million? Marami po silang programa po sa TV, sa radio, and then po sa online platform. Ganun po, karami po ang kanila pong bayarin. 15 million a month. Natutulog na po tayo, mga kapatid ko. Ang Diyos po hindi tumitigil sa pagliligtas sa pamagitan ng telebisyon. At po ang mga kapatid po natin po sa ibabaw, naabot po ng radio. At marami po nabuborn again. Millions of people, signs and wonders. Bakit? Dahil po doon sa telebisyon po na yon, natutulog ka na, natutulog ako, ba't ang Diyos po'y patuloy na gumagawa ng pagliligtas sa bawat nakapakinig po doon sa programa po na yon. May isa pong testimony na ito po ay, siya po'y magpapakamatay na. Siguro maraming problema po siya, magsusuicide na po siya. Ngayon, bago po, may nagampot po siyang liwanag magasin po doon sa basurahan. Nung binasa niya po ang liwanag magasin, nagpagong isip po niya. Dahil nakasulat po doon ay Word of God. Ang liwanag magasin, kaya po yan, nalimbag po yan, dahil po sa mga tithes and offering. Ang isang tao magpapakamatay na, dahil po doon, sa liwanag magasin, siya po ay nasave. Ganun po kalaga po ang salita ng Diyos, at ganun kalaga po ang pagbibigay. Amen? Gusto ko na palapakan po natin ang ating Panginoon.
Sa akin pong personal, gusto ko pong i-share po ito sa inyo, our conviction. Sa akin conviction, mga kapatid ko sa Panginoon, kapag may natanggap po akong 1,000 o 5,000, magkano pong tayo sa 5,000? Is 500. Tinatapatan ko po yun. Ibig sabihin, ang offering ko din po ay 500. Kaya po, 20% ang kinukuha ko. Hindi po pwede nagsasalita lang po kami rito na hindi po namin karanasan at hindi po namin ginagawa. Para lang kaming nag-alingaw-ngaw na dingganay. Kaya po, mga kapatid ko sa Panginoon, kami po nagsasalita dito, ginagawa po namin yon. Ito po yung personal na conviction sa akin, kasi nasabi ko po sa inyo, kapag ako'y nag-tithes, kapag meron ako matatanggap ng 100,000, nagkaroon tithes lang, doble po yun, dodoblihin ko po siya. Yan ay conviction ko. Pangalawa po, ito pong January, lahat na matatanggap po, month of January, lahat na matatanggap po, first fruit ko po yun. The first fruit ko yun sa ministry, sa gawain ng Panginoon, dahil gusto ko po makiisa sa agenda ng kalangitan ng ministry. Conviction ko po yun, personal ko yung kapatid ko. Dahil naunawaan ko kung gaano kahalaga po ang pagbibigay. Okay? Nasa intro pa lang po tayo. Kailangan tama ang ating pangunawa kung bakit tayo ay nagbibigay. Kailangan po tama po ang ating pagkaunawa, pagkaintindi. Bakit ka ba nagbibigay, Pastor? Ay, sabi ng Biblia, ibabalik eh. Totoo naman po yun. Kasi minsan ang ating motibo, dapat tama ang ating motibo. Na kung saan kaya tayo nagbibigay para ibabalik sa atin, yun ang ating nasa isip. Kapatid ko, hindi naman po masama po yung sinasabi ng Biblia, pero hindi dapat yun ang ating motibo. Ang tanong ko, paano ko hindi ibalik sa'yo? Hindi ka na magbibigay. Kasi yun ang motibo po natin eh. Kaya dapat maging tama po ang ating motibo kung bakit po tayo nagbibigay. First, ang ating motibo dapat po ay tama. First po ay, kaya ka nagbibigay dahil mahal mo ang Diyos. Amen? Yung po dapat po, kaya ako nagbibigay dahil mahal ko siya, dahil siya ang unang nagmahal sa akin. Babanggitin ko ito mga kapatid ko. Pag sinabi ko mahal ako ng Diyos, mula po ako sa kadiliman, kinuha niya ako mula sa kadiliman, dinala niya ako tungo po sa liwanag. Mula po ako sa pagkaalipin, at kinuha niya ako doon mula sa pagkalipin, tungo po sa pagkalaya. Ako po'y mula sa kamatayan, dahil patungo po ako ng impyerno, ng kapahamakan dahil sa kasalanan ko. Ang ganda kanina po ng ating panalangin, sabi doon, hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Dahil tayo po'y makasalanan, ang bunga ng kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, lahat po tayo punta ng impyerno. Paano pong hindi ako magpapasalamat sa Diyos? Ako po'y sa kalagayang kamatayan, kinuha niya ako doon at dinala niya ako tungo sa buhay. Ako po'y hindi ligtas, ba't kinuha niya ako doon sa kalagayan na hindi ligtas para dalhin tungo sa kaligtasan. Kaya karapat-dapat mahalin ng Diyos. Pag hindi po natin naintindihan ng isang bagay, hindi po natin gagawin po ng tama. Kaya po ako nagbibigay dahil mahal ko ang Diyos. At yung sinabi ni David, ang lahat ng bagay galing po sa Kanya. Tuloy po natin. First, bakit tayo nagbibigay? Dahil mahal po natin ang Diyos. Okay? Dahil mahal natin ang Diyos. Praise God. Ang ating pagbibigay, ito'y kasiyahan ng puso ng Diyos. Bakit kasiyahan ng puso ng Diyos? Marami kasing papasok sa langit. Makinig po kayo mga kapatid ko para maintindihan po natin. Minsan nakakalungkot po, bibigay natin kusing, tumutunog pa. Kasi bigayan, sabi ni Pastor eh. Ting! Wala po sa mga kapatid ko. At kayo pong mga bago po lang po dito, maring hindi nyo po naintindihan ng mga bagay po nito, unawa po ito sa atin. Kaya po in-explain ko po yan. Dahil po minsan po parang sabi po, may nalala ko tuloy, parang minsan ang ginagawa natin sa Diyos, aso eh. Bakit aso? Pag kumain ka, natira lang buto. Buto-buto na lang binibigay natin sa Diyos. Parang kusing ba? Ay minsan, narinig ko lang po yun ha. Instead po, best pagbigay po natin, buto-buto lang binibigay po natin. Okay, pakinggan po natin ng mainam. Okay, praise the Lord.
Hallelujah. Glory. Kaya po, ang ating pagbibigay ay ito ay kasiyahan sa puso ng Diyos na maraming makapasok sa langit. At alam niyo po, sa ating pagbibigay, sino malulungkot? Si Satanas ay malulungkot kapag tayo nagbibigay sa gawain. Bakit siya malulungkot? Dahil maraming makakalaya at maliligtas. Ang Diyos naman, sayang-sayang Diyos. Tungtuang puso ng Diyos. Wow, hallelujah. Binigay ni Jeremy, hindi lang first fruit. Praise the Lord. Tungtua po ang langit. Marami kasing maliligtas. Ang demonyo naman, lungkot ng demonyo. Talaga nakangiri. Talaga ito. Tinuturo pa ni Pastor ngayon, no? Alam niyo po ba maraming makapasok sa langit? Dahil po sa giving? Paano po mapuntahan doon si Kim sa kahayagan? Alaman, languin namin yun. Pag languin namin yun, baka may kalaban na kami. Kailangan sumakay kami sa bangka. Yan po, yan ang ibig sabihin. Napakasimple po niyan. Paano sila makarating doon? Every Saturday, kapatid ko. Nangangailangan po talaga yun. Okay? Kaya ang demonyo, lungkot ang demonyo sa mga giver. Di ba, Gina? Praise the Lord. Mag-pledge pa naman, 2,000. Sweldo, 4,000. Praise God. Hindi lang triple. Sana all. Mukhang malungkot kayo sa pag-ano. Importante ito, makinig kayo. Number 2, giving. Ito'y pagsunod sa kalooban ng Diyos. John 14:15. If you love me, obey my commandment. Ang pagbibigay, ito po'y pagsunod sa kanyang utos sa kalooban ng Diyos. Kaya ang pagbibigay po natin dahil mahal natin siya at nag-uutos po siya, dahil gusto natin sundin ang ating tatay sa langit, kaya ginagawa po natin yun. If you love me, mahal mo ba ako? Obey my commandment. Ang nagmamahal sa Diyos ay mag-obey sa kanyang commandment. Okay? Praise God. And then, huwag po kayo maniwala doon sa nagtuturo na hindi na kailangan mag-tithes. Sabi po, may mga nagtuturo na hindi na kailangan mag-tithes. No? Question, nais pa ng Diyos maligtas ang lahat ng tao? Amen. Yes. Paano mapapangaral ang gospel kung walang financial? Kaya nga nais ng Diyos maligtas ang lahat ng tao, paano po mapapropagate, may papangaral ang gospel kung wala pong financial? Paano nakapag-travel si Paul kung walang nag-support po sa kanya? Philippian, basahin po natin ang Philippian, bilisan na lang po natin, Philippian 4:15. Gusto pong basahin ito. Sabi po ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 15, alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglisyang tumulong sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia, nung ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Alam niyo po, nakarating po si Paul sa Espanya. Kaya sabi niya, kayo lang taga-Philippian ang sumuporta sa akin ng aking pangangailangan nung ako'y nangangaral ng mabuting balita. Okay? Third, last po mga kapatid ko, ang lahat ay mula sa Diyos. Anong una? Bakit tayo nagbibigay? Dahil mahal po natin siya. Pangalawa, dahil sumusunod tayo sa Kanya, sa ating tatay. Pangatlo po, ang lahat ay mula sa Kanya. Ang buhay mo, boyfriend mo ngayon, asawa mo ngayon, ang anak mo saan galing? Lahat po yung galing sa Diyos. Ang trabaho mo, utak mo, buhay mo, magulang mo. Siya naglikha kay Adan at kay Eva. Kaya lahat ng bagay ay sa Diyos. Kaya ano sabi ni David? Sino kami? Sinong bayang ito? Na kinalinga mo ng lahat ng bagay galing sa iyo. Ang ibinibigay namin ay galing sa iyo. Kaya prepare na po ninyo kahit ang inyo pong giving. Malapit na tayo matapos. Okay? Kaya malan mo, buhay mo, anak mo, wala tayong pag-aari. Sa Diyos galing yan. Ang binigay ni David, sa templo ng Diyos, ito po yung narinig ko po, preaching, ang binigay ni David para po itayo ang templo ng Diyos, $4.7 billion. Pag binasa niyo po ang first
Chronicle 29, makita niyo po doon ang mga ginto na binigay ni David at mga precious stone. Ganun po siya magbigay dahil naunawaan niya, sabi niya, ang lahat naman ito. Basahin ko po balikan ko po sa ating pagtatapos. Ano po sinabi niya dito? Sa binasa po natin, ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Kaya kapatid ko, wag mong sabihin, ay trabaho, galing to sa trabaho ko eh. Sino nagbigay ng trabaho mo sa'yo? Sino nagbigay sa'yo ng utak mo, ng buhay mo? Sino nagbigay ng buhay mo nila? Kaya lahat po ay galing po sa Diyos, okay? Ano sabi niya? O Yahweh, ang aming Diyos, ang lahat ng kayamanan ito naming ibinigay para ipagawa ng inyong tahanan ay sa inyo rin nagmula. Okay? Sa inyo rin nagmula. Isa po sa pinayag po sa akin ng Panginoon, alam niyo po, si David po, pinakita po niya, pagbibigay, tuwang-tuwa po si David. Praise God. Nagbibigay po siya. Nakita po ng kanyang mga sundalo, na mga opisyal, masayang-masaya din po sila na pagbibigay. Kaya nagbigay po siya ng isang example sa bayan po ng Diyos. Kaya po, lahat po ay nagbigay. Alam niyo pong tinayo po na templo ng panahon na yun, the glorious temple, kapatid ko. Balot po siya ng ginto, napakaganda. Wala pong pinakamaganda na templo po na tinayo po ng panahon po na yun. Ang templo na kasi po, dahil po sa pagbibigay po nila. Sabihin ko nga, itong lawang gagamitin ng Diyos. Amen? Iniwala kayo doon? Para po sa mga misyon. Okay? At alam niyo po sa akin pong pagtatapos, ang pagbibigay po natin, alam po natin, makikinabang po mga man natin sa buhay. At ako po ay believe 100%, ako po ay naniwala. At ito po yung paniniwala ko na ang nakinabang po ng husto sa giving po na yun ay si Solomon. The golden year. Siya po yung naging negosyante, pinakamaraming ginto ng panahon po na yun, pinakamayaman at pinakamatalinong tao. Mahari po ay si Solomon. Nagkaroon ang agenda po, yung tawag ito, yung ginawa po ni David. Kaya po nagkaroon ng kapayapaan sa buong pag-ahari po ni Solomon dahil sa ginawa po ni David. Okay? Kaya nakinabang, alam po natin, makikinabang po mga mahal natin sa buhay. Hindi lamang po tayo, kundi sila po makikinabang sa ating pagbibigay. Amen? Sabi po dito sa Philippians chapter 4, 18 and 19. Pakinggan po natin ang mainam. Sabi po dito, ang liham nito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko, ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaphroditus. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Yan, kanina, ano sinabi ko kanina? Giving, open the windows of heaven. Hindi pangala po, touch the heart of God. Sabi doon, ang iyong pinibigay, ito ay isang masamyong alay sa dampanan ng Diyos, lugod ng lugod ng Diyos, kung tuwa po ang Diyos, sabi niya. Kaya sabi niya, but God supply all your needs according to His riches and glory to Christ Jesus. Amen? Alam po ng Diyos ang kalagayan mo. Alam niyo po ang ating pinansyal na kalagayan. Okay? Alam niyo po ba, hindi po ito pumapatungkol kung paldong pera mo, kung bulsa mo maraming milyon o ilang libo man yan. Ito po'y nakadepende sa puso po natin. Pag mahal mo ang Diyos, hindi ka magkakubili na magbigay sa Kanya. Amen? May supli na ba kayo? Ako, nag-prepare na ako eh. Kasi tayo po tayo. May supli yan sa upuan po ninyo. Okay? At tayo po magbigay. Praise the Lord. Hallelujah. Taas po niya para po tayo ay mag-pray. Salamat po sa Panginoon. Aming Ama, tinataas po namin ang aming po handog na sinabi mo po, Diyos, tithes belong to you. Binabalik po namin ito. Ito po'y galing sa iyo. Ito po'y bigay mo sa amin. At ang kaloob nito'y binhin po namin, Ama.
At alam po namin ito po'y mamumunga. At marami pa kaming matulungan, marami pa kaming magbigay sa iyong iglesia para marami pong makabot ng mga kaluluwa po, Diyos. Salamat po. Bigyan mo po kami ng understanding kung bakit po ito, Diyos, ay tinuturo mo po sa amin. Para kami po ay maging isa sa agenda ng kalangitan po aming Diyos. Maging kabahagi po kami sa iyong pong panukalang layunin. Salamat po. Bless mo po mga kapatid kong ito. May pangako nga po aming Diyos, 100-fold sa ibabalik mo. At pinaniniwalaan po namin na wala po kaming itinanim o binigay na hindi mo ibabalik po sa amin. Kaya paspasan mo po ang lahat ng ito, Diyos. Bendisyonan mo po ito. At Panginoon, salamat po sa biyayang ito. Salamat sa buhay. Salamat sa pagsunod po namin na ikaw ay malugod at matuwa. Ang lahat ng ito ay aming dalangin naman sa pangalan ng Panginoon Jesus, by the power of the Holy Spirit. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Tawagin po natin ang Children's Ministry para sa mga presentation. Siguro na lang kung mag-film. You're my strength when I am weak. You're my treasure that I seek. You're my all in all. Singing through the precious love, doesn't give up, but be a fool. You're my all in all. Jesus.
dyan. Amen. Una na po na nakakatuwa. Makita natin yung mga kabataan na nagpupuri at sumasamba sa Diyos na buhay. Amen. Ngayon po ay kayo magsitayo at tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagsamba. Sa pangmalakas na pagpuri sa Diyos na buhay. Amen. Tawagin po natin ang worship team. Amen. Hallelujah. We praise your name, Lord God. Ikaw ang one way, Panginoon. Ang iisang daan para sa Ama. Hallelujah. Yes, Jesus. Never like I'm at your feet. You're the only one I need. So to you and you are always there. Couple times it's you I see. Your presence all night. I'm all I am, all to you. One way you are. One way, Jesus. You're the only one that I believe for. One way, Jesus. You're the only one that I believe for. You are always, always there. Every now and everywhere. There's a bounce on me, baby. You will never, ever change. Yesterday, today, the same. Forever, till forever, it's the way. One way, Jesus. You're the only one that I believe for. One way, Jesus. You're the only one way you are to me now. One way, Jesus. You're the only one that I believe for. One way, Jesus. You're the only one that I believe for. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight for you. We're living on for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. And live by faith and not by sight for you. We're living on for you. You are the way, hallelujah. You are the way, the truth, and the life. And live by faith and not by sight for you. We're living on for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight for you. We're living on for you. One way. One way. Jesus, you're the only one that I can live for. One way. Jesus, you're the one way. Hallelujah. One way. Jesus, you're the only one that I can live for. One way. Jesus, you're the only one that I can live for. Yes, Lord. Hallelujah. Patuloy ka namin pinibigyan ng karangalan ng Panginoon ay keep Lord Jesus. It's your word. It's your love. Oh, hallelujah. How you go. It's your power. Yes, hallelujah. It was a fall.
saved me and rescued me. Just a moment there to set me free. I give you glory, glory. Yes, I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Hallelujah. Oh, beautiful are you, Lord? It's your love, it's your love. Oh, glorious are you, Lord? It's your power. It was a power not to save me, not to save me, and rescue me. Just a moment there, hallelujah, to set me free. We give you glory, I give you glory, glory. I give you glory, glory. Yes, we give you glory. Jesus, I give you glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. When I found no thorn, you became my king forever. When I found no thorn, you became my king forever. When I found no thorns, you became my king forever. When I found no thorns, you became my king forever. When I found no thorns, you became my king forever. When I found no thorns, you became my king forever. When I found no thorns, you became my king forever. When I found no thorns, you became my king forever. When you saved me, yes, hallelujah, you rescued me. Just a moment there to set me free, like you save me, hallelujah, like you save me and rescue me. Just a moment there to set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory, Jesus. You are so worthy, oh God. We continue to praise you, Lord. Hallelujah. Because yours is the glory now and forevermore. Amen. Kung first time mo makagalaw sa katulad nitong gawain, pagsamba papuri sa Panginoon, hindi ka nag-iisa. Maaaring medyo na-weirdohan ka. But I'm telling you, kapatid, mahal ka ng Panginoon. Whatever you are going through right now, whoever you are, saan ka man nanggaling, ano man yung past mo, mahal ka ng Diyos. Kaya sa oras na ito, purihin natin siya, sambahin natin siya. Huwag mong intindihin yung katabi mo, it's just you and God right now. Hallelujah.
Yes, continue to worship the Lord. Just close your eyes. Sumamba ka sa Diyos. Huwag mong hayaan na hindi mo maranasan ang presensya ng Diyos. Kanina pa natin nararanasan ang presensya ng Diyos. Just enjoy His presence. Ito yung the best. The best na pwede natin matanggap sa araw na ito. Yung presence ng Diyos, yung kayang gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya tayo narito dahil ito ay para sa Diyos. Para pasalamatan siya sa lahat ng kanyang kabutihan, sa lahat ng kanyang katapatan. Kaya tayo ay sumamba sa Diyos. Let us enjoy His presence. Ibigay natin yung the best na pagsamba, the best na pasasalamat sa ating Diyos. Hallelujah. You deserve, you deserve all the praise. You deserve all the praise. Come on, worship Him. You deserve.
Maraming salamat aming Diyos na makapangyarihan, Diyos na mapagmahal, Diyos na may akda ng lahat ng bagay. Nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan, sa iyong faithfulness sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa buong taon na sinamahan mo kami, pinagtagumpay mo kami sa dami, Panginoon, ng challenges. Lagi mong pinapatunayan na kasama ka namin. Lagi mong pinaparanas ang iyong kalapitan, ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Kaya naman, aming Diyos, patuloy kaming nagsusumamo at nagpapakumbaba sa iyong harapan na sa another year, O Lord, na pinagkatiwala mo sa iyong mga lingkod, patuloy na naming maranasan. Mas lalo naming maranasan ang iyong kalapitan, ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Sa umagang ito, dalangin namin ang malayang pagkilos mo, Holy Spirit. Kalugdan mo lahat ng aming gagawin. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. Mababaliwala, Panginoon, lahat ng efforts. Mababaliwala lahat, Panginoon, kung wala ka, O Diyos. Yung pinaka-main thing, Lord God, sa celebration na ito, ay ang madakila ka, ma-display kung sino ka, may tanghal ka, may taas ka sa aming mga buhay. Mapasalamatan ka, ma-serve yung purpose, Lord God, bakit narito pa kami? Hinihiling ko, Panginoon, na buksan mo ang kaunawaan ng bawat isa. Mag-usap ka, hayaan mo na ma-penetrate ng iyong salita ang puso't isipan ng lahat ng naririto. Tanging ikaw ang nakakakilala sa lahat ng naririto. Alam mo ang tibok ng aming puso. Naririnig mo, Panginoon, ang sigaw ng aming puso, Panginoon, ang aming isipan. Lantad sa iyo lahat, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, naniniwala mo ako na ikaw ang kakatakbo sa aming lahat. Punuin mo, O Diyos, ang lugar nito ng grabing kagalakan na nagmumula sa iyo. Kapayapaan, O Diyos, na pananagan, tunay na pag-asa na tanging sa iyo lamang matatagpuan. O Diyos, hallelujah, hinahayaan ka namin. Lord, nag-expect kami. Greater, Panginoon, something greater from you. Nag-expect kami, Panginoon, for more praises. Isusurprise ko ang bawat isa, Panginoon, na buong naglilingkod, sumasamba, at humihingala sa iyo. Hallelujah. Bigyan mo kami ng teachable heart. Ano man, Lord, yung purpose. Bakit inalaw mo ang oras na ito? Hinihiling ko, Panginoon, ma-serve ito by your grace. It is not by might, nor by power, but by your Spirit alone. Kaya, Panginoon, sa iyo lang kami nagtitiwala. Ang lahat ng ito ay nilalagak namin sa iyong mga kamay. Salamat sa tagumpay. Sa iyo ang mataas na papuri, mataas na pagsamba, pagkaluhati at pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Everybody say, Amen! Hallelujah! Sumigaw ng Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen. Hallelujah. So, mapinit ang panahon, pero ang pagkunakulaan, inuhulasan. Abrihanta nato Biblia. Sino may andara nga Bible?